Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati ho muna yung katabi natin ng good afternoon. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon, pero nakakulay pula tayo ngayon dahil ho may isang mahalagang kapistahan ang ipinagdiriwang ho natin ngayon. Kagaya ng nabanggit kanina, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. The Feast of the Exaltation of the Holy Cross. Maulan. Bakit kaya maulan na naman ho? Alam niyo, kinabahan ako dahil ako'y nagmisa dyan sa Santa Isabel dahil piyesta nila, yung Santo Cristo, no? Kaya nagmamadali ho ako, umulan na naman. Pero baka kaya umuulan, kaya malungkot ang langit, nawala na naman yung aking tatawagin, no? Kung saan na naman nagpunta, aalis na nga siya, iniwan pa ako ngayon, no? Kaya umuulan siguro dahil ho umiiyak ang langit dahil ngayon po ang huling araw ng ating bisitang seminarista na magiging diakono na rin sa darating na December, si Brother Juniel. Ito ang kanyang Thanksgiving Mass dito sa atin ngayon. Asan na naman si Brother? Brother, lumabas ka nga dyan at ikay magpakita dito. Ayan. No. Palakpakan natin si Brother Joniel. No. Hanggang sa kahuli-hulihan, naglilingkod pa rin. No. Busy pa rin. Mamaya na yung mga pasasalamat. Kaya umuulan, umiiyak ang langit dahil iiwan mo na kami. Dahil aalis na si Brother Joniel. Bukas, siya'y pupunta na sa kanyang bagong misyon. 4 na buwan ng pagmimisyon dito sa ating simbahan. Ganoon naman ho talaga, no? Wala namang nakakatuwa na wala naman hong laging madaling paglisan. Laging may kasamang hirap, lungkot, ang paglisan, ang pag-alis. Kagaya ho ng ating pinagdiriwan ngayon, krus. Sino ba naman ang matutuwa pag sinabing bibigyan kita ng krus sa buhay? Subukan nyo nga pong sabihin niya sa katabi ninyo, bibigyan kita ng krus sa buhay. No? Siguro sabi nung katabi mo, tumigil-tigil ka diyan. Ang dami ko ng krus sa buhay, dadagdagan mo pa. Lahat tayo ay may krus sa buhay. Naniniwala ba kayo na lahat tayo may krus sa buhay? Amen? Walang Kristiyano ang walang krus sa buhay. Hindi tayo tatawaging Kristiyano kung wala tayong krus sa buhay. Dahil ano ang sabi ni Kristo? Sino man ang gustong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. Kanina, binigyan natin ng parangal ang ating mga katikista dito sa ating simbahan. Ngayon po ay, ang buwan ng September ay catechetical month. Kaya please, bigyan naman natin ng parangal din ng ating mga volunteer catechist ng parokya. Palakpakan natin ang ating mga katekista dito sa parokya. Wala tayong professional catechist, pero mas dakila ang meron tayo. We have volunteer catechist. At kaya makikita ho ninyo, nag-uumapaw ang mga sakristan natin, kaya nandun sa labas sa gilid ng iba. Dahil kaninang umaga, nagkaroon ng investiture ang mga bagong miyembro ng ating mga sakristan. Pero ipinapaalala ko sa kanila, ang sinuot nila ay hindi lamang sutana, ang misyon ni Kristo. Ang sinuot ng mga katekista ay hindi lamang yung kwintas na krus, kundi ang buhay ni Kristong punong-puno ng krus. You will never be a true Christian without the cross. Kaya nga ito ang binapagdiwang natin ngayon. Ang pinararangalan natin ngayon ay ang banal na krus ni Kristo. Meron pong tatlo daw ang pinagdiriwang natin sa September 14 sa araw na ito. At isa dyan ay ang pagkakatuklas ng orihinal na krus ni Kristo. At sino daw ang nakatuklas nito? Isang babae, isang nanay. Bakit kaya nanay? Pinagninilayan ko, bakit kaya nanay ang nakatuklas ng krus? Dahil ang nanay ay punong-puno ng krus. Nagsimula ang buhay ng isang tao
sa paghihirap ng isang nanay. Natuklasan ni Santa Elena. Pag sinabing Santa Elena, anong naalala ninyo? Yung sa gala, yung Flores de Mayo. Kasi pinagtatalunan, sino ang Reyna Elena. At sino ang kasama ng Reyna Elena? Ang isang eskorteng tinatawag na si Constantino. Dahil si Santa Elena ang nakatuklas ng orihinal na krus noong 326 AD sa Jerusalem, ay ang nanay ni Emperor Constantine. Natuklasan, natagpuan. Kung may mga bagay tayong pilit na tinatago, nililihim, pinagtatakpan, katulad ng pandaraya, pagsisinungaling. Kanina doon sa misa ko sa Santa Isabel, maraming mga estudyante. May naalala lang akong gusto kong i-share sa inyo. Hindi ho ito pamumulitika ha. Parang bata matanda naman, mulat na mulat tayo sa nangyayari sa paligid natin ngayon. Dati-dati ang alam ko lang na ghosting ay yung sa mga mag-iirog, yung mga magbo-boyfriend, yung mga mag-girlfriend, mga nag-ghosting. Pero alam mo natin kung anong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ngayon, kilalang-kilala ang salitang Ghost Project. Sabi nung nabasa ko, natawa na lang ako, huwag tayong magmalinis. Lahat tayong dumaan sa buhay estudyante, baka may nililihim pa tayong Ghost Project. Ano yung Ghost Project natin nung nag-aaral tayo? Penging 500. May project po kami sa PE. Penging 100. May project po kami sa science. Penging 1,000. Ang totoo, nasan yung project na pinagsasabi mo? Kaya parang lahat tayo, may mga inililihim. Minsang nagsinungaling at nandaya. Pero hindi lang yon. Kahit maraming pilit ni tinatagong kasalanan at kasamaan, lalabas at lalabas pa rin na matutuklasan, malalaman pa rin ang isang kabutihan. Kahapon, may sinamahan akong grupo ng aking charismatic, nag-pilgrimage kami sa mga simbahan ng Bulacan. May kasama kaming 4 years old na bata. Napaka-bibo. Alam niyo ho, imbis na ang kwento niya ay mga laro sa computer, sa cellphone. Alam niyo kung anong kinalilibangan, 4 years old? Yung mga chibi, yung mga maliliit na santo, Mama Mary, Jesus, yun ang kanyang nilalaro. Bibong-bibong, hindi dahil sa kanyang magagandang sayaw at kanta, kundi napakadunong magsalita. Sa totoong buhay, takot tayo makipag-usap sa mga bata. Kasi ang mga bata, walang keme. Tapat ang isang bata. Pag sinabing pangit ang suot mo, pangit ang suot mo. Pag sinabing hindi masarap ang pagkain, hindi masarap. Pag sinabing pagod na siya at gutom na siya, pagod at gutom na siya. Kaya nakakatakot makipag-usap sa bata. Matutuklasan natin ang totoo. Sabi nila, sa oras ng pagsubok at kagipitan, mas makikilala ang kulay ng isang tao. Kaya siguro yung mga Israelita sa unang pagbasa, nung nakaramdam sila ng gutom, ng pagod, hindi sila nagdalawang isip magreklamo. Mukhang lumabas ang tunay na kulay. Nilait nila ang ginawa ni Moises na sila ay niligtas mula sa paghihirap nila sa Ehipto. Ganun ba talaga ang tao? Lalo na ngayon? Nakakalimutan kaagad, nawawalang halaga kaagad ang mga magagandang ginawa at binigay nung una. Pero ang Diyos, hindi nagbago sa kanila. Imbis na kamatayan bilang kaparusahan, kaligtasan ang pinairal ng Diyos. Kaya anong sabi ng Panginoon kay Moises? Gumawa ka ng ahas na tanso, at sino man ang tumingin dito ay hindi mamamatay. Nangyari yun. Kahit natuklaw ng ahas, dahil tumingin sa ahas na tanso, sila'y hindi namatay. Pero alam natin, paglipas ng panahon, ang tao ang bilis magbago. Dumami at naulit-ulit ang kasalanan at kasamaan. Pero ganun pa man,
ang kapangyarihan ng pag-ibig at awa ng Diyos ay hindi nagbago. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, ano ang pinantapat ng Diyos? Kabutihan. Ang ganda ng ating ikalawang pagbasa. Siguro si Brother Joniel sa kanilang pag-aaral din sa seminaryo, isa ito sa mga hindi namin makakalimutan. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Ano ang sabi niya? Though he was in the form of God, kahit ang Diyos ay nagpakumbaba, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nabuhay hindi lamang ng tulad ng tao, kundi ng isang alipin. Hindi lang bumaba ang Diyos, nagpakumbaba ang Diyos. Tayo kuminsan, marunong tayong bumaba, pero hindi tayo nagpapakumbaba. Ang yabang mo pa rin. Nagyayabang ka pa rin. Ito ang pinakamasaklap. Ginagamit natin ang talino, ang pera, ang kayamanan, ang talento sa kasamaan. Kaya ang turo ni Kristo sa Ebanghelyo, kababaang loob ang magliligtas sa tao. Nagpakumbaba siya. Kababaang loob ang naglagay kay Kristo sa krus. Pero wag nating kakalimutan sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, tignan ho ninyo ang mga simbahan natin at ang simbahan ng iba. Sa simbahan ng isang Katoliko, hindi lamang krus ang meron, krusipiho. Not just the cross, but the crucifix. Bakit? Sapagkat baliwala ang krus kung wala si Kristo Jesus. Si Kristo ang naglagay ng dangal, ng kapangyarihan at kabanalan sa krus. Kaya nga, hindi natin tinitipid. Ito ang magandang paalala sa mga katekista. Ano ang unang tinuturo ng mga katekista? Ano ang isa sa mga unang dasal na natutunan natin sa mga magulang natin? Sign of the cross. Ang mag-antanda ng krus. Kaya kapag nakakalimot tayong mag-krus bago kumain, pinapaalalahanan tayo. Bago magtrabaho, bago lumabas ng bahay, mag-krus muna tayo. May kaligtasan sa krus. Ito naalala ko, si Brother Joniel, lilipad siya bukas kung saan ako lumaki. Sa Our Lady of Fatima, sa Bacood, sa Santa Mesa. Alam mo ninyo, doon ako kami nakatira hanggang ngayon ng aking pamilya. Yung aming pong simbahan, Fatima, malapit ho yan sa simbahan ng Aglipay. Pero maganda ho ang aming relasyon. Magkaibigan ho kami, yung mga kaklase ko. Nagugulat ho ako, alam ko hindi sila Katoliko. Pero sa Kristan ako noon. Nung nagsiserve ako, sabi ko sa kanya, di ba hindi ka naman Katoliko? Bakit nandito ka? Sabi niya, puno na kasi sa amin. Sabi ko, ikaw talaga. Di ba ho, yung ating, pag nakasakay tayo sa jeep, pag dumadaan tayo sa simbahan, anong ginagawa natin? Nagkukrus tayo. Yun nga lang kung minsan, magkakatabi yung mga simbahan. Pag di mo, simbahan, krus tayo. Dumaan, simbahan, krus tayo. No? Pag daan, simbahan, sabi nung katabi ko, uy, hindi Katoliko. Hindi pala Katoliko. Ibalik natin. No? At kung minsan tinitipid natin yung pagkukrus, pakiusap ho. Huwag niyong titipirin ang krus. Kung mag-krus tayo, buuin natin. Yan ang turo ng mabuting katekista. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, pag tumatanda tayo, kinakatamaran nyo na ang krus. Mukha na lang. Ano ba yan? Mukha na lang. Nagmamadali pa. Kaya tayo pinagtatawanan ng iba. Gawin natin ng tama. Huwag niyong ikahiya ang krus. Yan ang ating pananampalataya. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, pinagdarasal natin si Brother Joniel din sa kanyang bagong misyon na sana hindi lang tayo krus na babaunin niya dahil pinahirapan ko siya, dahil marami akong pinagawa sa kanya. Sana, Brother Joniel, hanggang maging pari ka, huwag kang magiging madamot, huwag kang magiging tamad,
maging mapagbigay ka. Oh, wala na naman pala siya. Diyos ko. Sana makita ka na. Pero mga kapatid, sa pisang ito, hilingin natin sa Panginoon na sana wag lang nating makayang dalhin ang krus. Wag na nating dagdagan ang bigat ng krus ng iba. Wag nating dagdagan at palalain ang hirap na pinapasang krus ng iba. Bagkus araw-araw, maging tulad tayo ni Kristo. Pag-asa sa pagpasan ng krus ng iba. Amen. Tumayo po tayo.